Alright guys, good morning everyone. Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the FEU Tamaraws for winning over the UE Red Warriors in 4 sets. The Tamaraws are now at 8-0. We have Coach Edison Orculio, Amit Bituin, Benny Ceballos, and Luis Miguel. Coach, congratulations for this victory. Although yung first set, yun nga, naunahan kayo ng UE. So, ano yung mga reminders mo sa mga boys para makuha nyo yung panalo at manatili kayong unbeaten? Yung game, talagang nobody's game eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na second round talagang babawi talaga yung bawat isa na team. Yung nangyari ng first set, siguro talagang nawalan lang din kami ng hindi kasi pumapasa ng maayos nung umaabot sa gusto natin mangyari. Kaya medyo baka naging shaky din yung bawat isa dahil dun sa receive. Thank you. First to Luis, you have 1 of 2 blocks and 1 of 2 attacks. So yung nga, ano yung masasabi mo sa tiwalang binibigay sa iyo ni Coach para to earn this court time? What can you say? Ayun nga po, ngayong second round naka-apak po ulit ako sa court kasi po nung first round galing po ako injury, kaya sobrang sarap po sa pakiramdam ngayon na mabigyan ulit ng tiwala para, and ayun, yung nasa mindset ko lang po kanina is mag-perform ng maayos. Thank you to Benny. You have 11 digs and 18 extra receptions. So, tuloy-tuloy lang yung consistent mong play. So, ano masasabi mo na yung nga, wala pa rin talo? And ano yung mindset mo para, syempre, to keep on going, especially pabigat na pabigat yung mga laban? Sa akin po, palagi sinasabi sa amin na coaches na iba na talaga pagdating sa second round. Kasi sa UAP, parang kung sa second round, kung tutusin lang, dito talaga susubukin talaga bawat team. Susubukin kami sa isa-isa sa team. And mindset ko lang talaga is kung paano ako makakontribute, kung ano yung pwede kong may dagdag sa team, and kung ano yung trabaho ko bilang isang libero sa court. And ayun nga, yung bola namin may buhay, kaya hindi sinasabi sa coaches namin na hindi namin basta-basta pumapatak. Papatak man, pero hindi basta-basta. Yun po. Thank you so much to Amit. 25 attacks, 1 block, 11 extra receptions, and 2 digs. So yung nga, every game matters na second round. What can you say? Siguro, yung lang po, nung first set, kasi medyo, yun nga po, nag-adjust din yung UE sa mga service nila. Kaya, ayun, magdo-double time pa po kami sa pag-overload. And then, sa game naman po, ayun, sobrang din na nakuha namin yung laro despite na ganun yung adjustment namin. Ayun po. Thank you so much. Okay, the floor is open for questions. Coach, kamusta yung naging expectations niyo po ba sa challenge ni UE today? Kasi yun nga, parang medyo mukhang nagulat kayo nung first set and then on third set, dikitan pa rin with them. Hindi naman sa nagulat, pero expected kasi yun na talagang lalaban talaga si UE. Alam natin na yung 7 teams na yan, wala naman ni isa dyan magpapunta dito sa UAP tapos iisipin na hindi sila lalaban eh. 'Di ba? So pagtungtong nila sa court, hard game. So siguro baka yun nga yung sinasabi ko sa team natin na yung utak kasi tsaka yung damdamin natin, hindi nakikita yan. Hindi natin nakikita kung paano yung araw ngayon. Pero yung skills kasi, for example, yung receiving, meron si Benny na crucial moment, pagpasa niya, umover yung bola. Yun kasi, pwedeng i-overload, pwedeng ulitin. Tapos hanggang sa makuha mo yung tamang proseso kung paano ka tamang pasa. Pero kasi pagdating sa utak tsaka sa damdamin natin, hindi namin nakikita yan eh. Sasabihin mo okay ka pero hindi pala okay. Masaya ka pero hindi pala masaya. Siguro baka dapat magkaunawaan lang ulit kami na sa lahat ng bagay pagdating dito sa hard court, dapat wala muna tayong emotions na, alam mo yon. Kaya siguro ganun yung kanilabasan ng first set. Pero yung game kasi talagang nag-prepare talagang maigi yung bawat isa. Kaya hindi pwedeng sasabihin namin na nagulat ba kayo sa ginalaw ng kalaban nyo. Hindi po. Ano po talaga. Talagang in-expect namin yon. Nga lang, may mga bagay din talaga na nagko-commit talaga ng error. Kaya ganun din siguro yung kinalabasan ng first set.
Kay Luis, ano na lang yung naging injury mo, then can you talk about lang paano yung naging journey mo back to the court? Nung first round, may knee injury po ako, and then, yun, yung mga PTs nagtulong-tulong, ayun, nilabanan ko yung takot. May takot po minsan kasi pag may injury. Nilabanan ko po yung takot, and then, pag training, pagtapos ng training, rehab po, and then, bago po matulog, may rehab din po ulit ako. Parang, nung time po na yon, kasama ko sa buhay ko yung pagre-rehab. Hindi ko po tinigilan hanggat hindi po maging okay ang lahat po. Para po makapaglaro po ako. Yun lang po. Coach, this second round nga, sabi mo mas dikdikan na yung mga laro. Gano'n lang ka-importante na magkaroon ka ng additional piece kay Luis? Yung 16 players sa lineup sa roster talagang piniling mabuti yun, hindi lang basta sige sama ka sa 16, hindi ganoon. Kumbaga bago kami mag-select ng 16 players, bukod dun sa skills may numbers kasi yun kaya ako confident ako dun sa 16-man lineup na every single moment na maglalaro kami ng sama-sama lahat sila may shine na different. Ano ba tawag dyan? Yung iba-ibang pagkinang dun sa pagiging player nila. Di ba sinasabi natin lagi, each player has different kind of ano ba tawag dun? Yung hindi both sa athleticism may term, nakalimutan ko lang. Pagbalik ko, siguro, isasabihin ko sa inyo yung term. Nakalimutan ko sige, yun na rin yun. Maraming salamat, Sir Christian. Kay Benny naman, after the first round, number 1 digger, number 1 receiver din. Ano lang masabi mo dun sa nakukuha mong resulta sa mga trabaho mo? Actually po sa pagdating talaga sa training, doon po talaga kami nagfo-focus, or kumbaga ako po sa magma-matter po kasi talaga sa team yung kung paano kami nag-prepare, kasi palagi sinasabi ng coach sa amin, kung magre-relax kami sa training, ang kakalabasan sa loob which is relax lang din. Pero kung pupukpok kami sa training, papatayin namin yung katawan namin, ubos kami sa training, ang kalabasan ng laro maganda. Kaya kung ano yung prepare namin, yun din po yung lalabas sa laro. Kaya kumbaga mindsetting na lang din po na makakakontribute sa team para magaan yung takbo ng team. Yun nga, parang last season, ganito din naman yung naging situation yung after the first round no, na wala pa kayong talo. Pero tinitignan mo yung teammates mo and yung ginagawa ng team ngayon, may iba ka bang nakikita na kumbaga mag-iiba din yung magiging resulta ng season nyo this time? Yes po. Sobrang iba. Yun nga po yung sinabi ni Coach Ed na kung iiba kami ng path na dadaanan, and then same lang din yung finish na yun namin, na pupuntahan. Kahit iba-iba man kami ng path, isa lang po kasi yung goal namin ngayon And then sobrang well-prepared po talaga kami ngayong season. Na ang dami po nilang sinasabi na pagtapos ng first round, second round, tapos na mag-pick yung mga yan. Yung pick po kasi na yan, wala po sa namin yan Kumbaga, inalis po namin yung picking na yan. Kasi depende po yan sa amin kung paano namin tatrabahuin and paano namin pangahawakan yung mga binibigay sa aming responsibilidad. Yan po. Congratulations, Coach Edison, Benny, Luis, and Naalala ko Amen. Thank you. Ay, sorry. Naalala ko na yung term, uniqueness. Unique. Yun. Thank you so much, Coach. Stay healthy and we appreciate you guys.